Dahil sa ako lang din naman ay parang matatagalan dito kung kakatayo, kakantay ng jeep na sasakyan ho natin bound for um, Ecoland, no, sa may terminal. Gagawin ho natin ngayon ay iba-vlog na lang muna natin while waiting. So gusto ko lang ipakita ko sa inyo kung anong hitsura dito sa ating isa sa pinaka-busy na hali kapag araw dito sa downtown of Davao City, which is itong intersection na to ay GP Laurel Avenue papunta doon sa unahan. Tapos ito naman ating kinatatayuan ay si Emeritus Street. Ito naman sa right side ay ang Ramon Magsaysay Avenue, and ito naman kabila is yan, Acacia. Maliit lang yan, no? Acacia. Ito no, Acacia Street. Bakit siya tinawag na Acacia? Tapos ito naman kabila ay Ramon Magsaysay Avenue Extension. And likod naman itong gusali nitong Vivaldi Residences ay ang ano ba? Banggoy, Ponciano. And ayun, bali lakad tayo dito sa unahan. Sasalubungin natin yung jeep na Ecoland na masasakyan natin. Hindi, sasa siya. Okay. Sasa. Sa mga dayo, marami tayong viewer ha. Sa mga taga Davao dyan, pasensya na kayo kung medyo hina-highlight ko, no, yung mga information para doon sa mga dayo, no, sa mga nanonood na hindi taga Davao City. Kasi alam niyo naman, Davao City is napakasikat ng syudad ho natin. Hindi lang dahil sa maganda itong syudad natin, hindi lang dahil sa safe, hindi lang dahil sa napakayaman ng syudad, kundi isa sa nagpapasikat ng lugar ho natin ay ang mga Duterte family. No, so ano sila? Famous. Ano ba tawag dyan? Kasi di ba pag famous and infamous is sikat siya sa di ba ang infamous, ibig sabihin ng infamous is kumbaga kilala siya sa hindi magandang gawain. Oo. So well known and famous ang mga Duterte sa Davao City. Alam mo bakit siya naging famous and well known ang mga Duterte sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas? Unang-una nga dahil sa napakagaling na leader, napaka-active, makamasa. Oo, yung kailang talaga, no, yung kailang tawag nito, yung kailang ginagawang trabaho is beneficiary talaga ang madlang people, karamihan, no, baga majority ay masasagasaan sa mga policies and ordinances ho nila na ilan, pero mapapakinabangan naman ng mas marami, no? For example na yung liquor ban ho natin sa Davao City, or yung liquor ban namin dito sa Davao City, siya napaka controversial, and maraming hindi talaga nakapag-adjust kaagad, no, sa liquor ban namin dito na alauna ng madaling araw. So unang-una yung mga warehouse owner, yung mga negosyante, yung mga taxi driver naman, no, sabi nila dati talaga isa rin sila sa nag-react na okay, buhangin. So isa rin sila sa nag-react, no? Sabi na mukhang mahirap yan para sa kanilang mga taxi driver, kasi isa sa pinakamabilis or pinakamalaking income nila kapag madaling araw yung maraming lasing, gano'n. Sa kanyang oras, pag maraming lasing, mas maraming pasahero. Kaya sana daw ay tanggalin ang liquor ban. Tapos yan na nga yung mga negosyante, mga warehouse din na sasagasaan. So isa lang yun sa mga ordinances sila na maraming nakikinabang, mayroon ding ilan na mga nasasagasaan. So alam mo yung benefits sa madlang people ng masa. Siyempre, konti lang yung lasing. Tapos pangalawa, masyadong kampante yung mga magulang ng mga estudyante na maglagay ng mga anak sa Davao City. Ibig sabihin na pinakamagandang puntahan, best choice ang Davao City para dito i-send ang mga anak na for colleges, dahil nga sa walang masyadong alak dito. I mean, may maraming alak, maraming mga beer house, no. Sekreto nga lang. Ibig sabihin ang alak dito ay, o yung beer house dito, dapat kung hindi ka taga Davao City, kailangan mong kontakin mo ako. Oo. Tuturo kita. Oo, i-guide kita dito, magbabar hopping tayo. Alam ko yung mga beer house dito na yun nga lang mahal, no, mostly expensive. Yung alam ko lang talaga dati na pipitsugin ng mga, I mean, hindi na pipitsugin, kumbaga parang affordable, no, makamasa, is yung Times Beach tsaka Bungguyan. So hanggang ngayon andyan pa rin naman sila, pero konti na lang, no. For example, Times Beach, yung Times Beach, no, konti na lang yung mga doon, inuman. So
pwede ko kayo i-guide. Message nyo ako sa comment section. Anyway, so ang ganap nga is dito sa Davao City. Kilala ang mga Duterte sa paggawa talaga ng mga napaka-controversial na tawag nito, mga ordinances. Marami talagang may mga masasagasaan at may kinabang. So yun na nga, marami. Konti lang yung lasing, no? Ibig sabihin minimal lang ang mga incidents sa Davao City na may kinalaman sa pagiging lasing, no? Mostly kasi sa paglasing may nagtatagaan ng mga lasing, may ginahasa ng lasing, merong nagpapatayan na lasing, may nabanggang sasakyan, nakapatay ng civilian inosente dahil nagmamanihong lasing. So walang ganun dito sa Davao, masyado ng mga news, diba, compared sa ibang mga major cities sa buong Pilipinas. Sa Davao City hindi, napaka-rare makarinig na itong balita na nakabangga, nakabundol, nakapatay na maraming tao ang isang driver dahil nagmamanihong lasing or sa sobrang kalasingan. So yun lang yun, no? Naglalakad lang tayo ng konti, dito tayo mag-aabang. Sa Davao City is may porsyon na maliwanag, may porsyon naman na madidilim, pero doesn't mean na madalim sa Davao City is takot ka na maglakad, kasi dito naman talaga ay recommended, no? Yung sinabi ni Claire Castro ng Malacanang na yung mga nakikitang mga krimen, I mean safe pa rin daw ang Pilipinas. Hindi da, yung mga nakikitang krimen, naririnig na krimen ay hanggang balita lang daw yun, hindi daw talaga yun totoong nangyayari sa reality. Kasi di naman daw, bakit daw baka pagka ikaw ay pumunta ng Quezon City, meron ka bang nakitang binaril, di ba? Kapag ka ba ikaw ay pumunta ng City of Manila, meron ka ba nakitang binaril, di ba? Wala. So wala, hindi totoo yun, no? Balita lang yun. So parang pinalabas ni Attorney Claire na kasalanan ng media, kasi binalita nila yung mga news na mga patayan, kaya daw sinabi tuloy ang Pilipinas ay hindi safe. Anyway, so Davao City, so sikat ang Davao City dahil hindi lang dahil sa napakaganda nito, kundi sa mga Duterte talaga. So naging famous na mga Duterte dahil and well known dahil sa kanilang magandang mga patakaran, ordinances and batas, no, na pinaiiral dito sa Davao City na siyang pinangarap ng maraming Pilipino sa Pilipinas na sana buong bansa ay ganito, di ba? Liquor ban. Kita mo, wala kang makikita ditong mga lasing, wala kang makikita mga nagwawala dahil lasing. Walang ganun, walang trouble, walang riot. Isa lang yan, sa napakaraming mga implemented na batas dito, city ordinances. Yung pa lang, anti-racism, no? Bawal ka dito na pagtawanan yung mga tribo, yung mga lumad, kasi nga mayroong batas tribal, mayroong dyan, indigenous. Basta may batas dito sa Davao City na bawal pagtawanan, bawal na kutsain ang kailang mga may kinalaman sa kanilang tribo, pananamit, salita at kung ano pa. So napakadalang yata ng Ecoland ngayon, kaya meron at kunti lang. So yun lang, no, sa Davao City. Kaya sa mga taga Davao, pasensya na kayo kung medyo hina-highlight ko yung mga information para sa mga dayo, yung mga hindi taga Davao City na just in case ay magpupunta sila dito sa Davao City. At least ako na Davaoenyo, tubong Davao, ako ay makapag-at least, no, and makapag-sabi talaga nila na safe talaga sa Davao City. Like yung kumbaga maglalakad ka nga na may dalang cellphone, no, huwag kayong mag-alala na baka mas-snatch kayo dito kasi walang ganun. Sa mga taxi driver naman dito, hindi opportunista ang mga taxi driver. Yung mga hindi makapagbigay ng sukli, yun, kumbaga understandable yun kasi hindi naman sila sari-sari store, hindi 7-Eleven nga, di ba? Jollibee nga, grocery store, supermarket, di ba? SM, mga hypermarket, Pure Gold, yung mga yan, yung nawawala ng nauubusan ng barya, di ba? Isa nga nanghihingi, may piso ka ma'am, may dos ka, parang kasi nga naubusan ka ng barya. So what more ang taxi driver? So ibig sabihin pala niyan, hindi lang taxi driver pala yun dapat na mag-provide ng barya, tayo din mga pasahero, kasi tayo man yung nakakaalam kung magkano pamasahe, di ba? Talaga may dos-tres yan. So dito sa Davao City, ako inaawa sa mga driver kasi nagpapalugi ng 3 piso, 2 pesos kasi para walang gulo, wala nang issue. So ako naman ayoko ng ganun, gusto ko patas ang laban. So para sa akin naman, mas okay sa akin na ako mapapalugi. Mas okay sa akin ako yung mapapalugi. Alam nyo bakit? Hindi naman ako lagi sumasakay ng taxi. Like hindi naman ako siguro
10 beses sumasakay ng taxi sa araw, di ba? Siguro 2-3 beses lang. For example, papunta ng mall, taxi, tapos from taxi papuntang uwian, di taxi ulit. I mean, from mall pa uwi, di ba? Taxi. So, 2 beses, 3 beses lang ako sasakay ng taxi sa isang araw. So, ako'y magpapalugi lamang ng 3 beses, no? So, magkano yung lugi ko nun? Like, sige, sa'yo na yung sukli, kuya. Oo. Kasi alam niyo, sinasabi ko talaga lagi sa taxi driver na, kuya, yung ano, di ba, may sukli, may 2 pa, 3, ganun. Sabi ko, kuya, wag na, ikip mo na lang yan para sa susunod na pasahero kasi hindi naman lahat ng pasahero kagaya ko na namimigay ng sukli or nakikip the change, no? Hindi na kinukuha yung barya. So i-save mo na lang yan para sa susunod na pasahero or sa ibang pasahero na talagang kinukuha yung sukli nila kahit piso, kahit sentimos, kasi karapatan naman ng pasahero yun, walang mali dun. Kaso nga lang ako mas hindi ko. So ibig sabihin kapag ang taxi driver kasi lagi na lang nagpapalugi, what if kung sasakay sa kanila 20 katao araw-araw, di ba? Tapos lahat yung 20 katao na yun, sabihin yung 15 doon talagang hindi siya fixed number, no? Like mayroong botal like 103, 102, 101, no? Di ibig sabihin 15 katao yung kanyang lulugian ng ano, tagda 2 pisong sukli, di ba? So imbis na kulang ng kulang ng 2 pesos yung pasahero, no? Di ba? Times 15 or times 10, no? Magkano yung 20 pesos din yun, di ba? Sayang din yung pera, 20 pandagdag ng ano yun, pangdagdag sa allowance ng mga elementary students or high school nila, di ba? Di kaya pang gasolina, sa tingin niyo, di ba? Ganun yun. Wala ikulan, no? So naka 11 minutes to 13 minutes na tayo, 13 minutos sa pero wala pa rin ikulan. So yun na siguro. Thank you for watching. Basta safe ang Davao City. Para sa mga hindi pa napunta ng Davao City, huwag kayong mag-alala, no? Hanggang ngayon ligtas pa rin ang Davao City na pasyalan, bisitahin. Sa pagkain ngayon hindi pa masyadong mura yung durian natin. Busy season talaga dito if kang interest or purpose mo talaga yung durian. August second week or third week of August up to first week of November is the best time or best season. Alright, we're here. Thank you. Pwede sa wakas nakasakay din. So maraming thank you sa mga nanonood. Yun lang, no? So 13 minutes 12 minutes tayong nag-abang ng jeep, nakasakay din sa wakas. Obvious yun, I mean given ho yun, hindi na tayo magtataka doon bakit ganun katagal yung mga jeep pag atong oras, kasi wala nang masyadong tao, di ba? Kasi ibang mga taxi driver namin, mga jeep driver tulog na din.